Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ugaling po ninyong makinig sa DWBL 1242 kHz 7:30 to 8 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ganun din po sa ating mga Facebook viewer, i-like at i-share nyo para makinabang ang kaibigan ninyo. Pwede nyo mo akong hanapin o i-search nyo yung aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, i-like nyo yun. Pwede kayong mag-message sa akin doon kung meron kayong concern, kung may katanungan kayo, at pwede ko itong sagutin, ano. Sa mga, gusto nyong balikan yung mga lecture ko, at gusto nyong mapanood mo uli, pwede nyo akong puntahan sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung pangalan ko, Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe, and then mapapanood nyo lahat yung aking mga series ng aking lektura. Ako po si Ma'am Rose, ako po isang health educator. Nagtapos po ako ng bachelor's degree in education. Nagpatuloy ako mag-aral po ng public health at ganoon din po ng alternative medicine sa San Diego, California, sa Weimar Institute sa Sacramento, at ganoon din po School of Alternative School sa Palm Springs, California, para madagdagan ng kaalaman ko tungkol sa natural medicine. Ang mga information po na binibigay ko sa inyo, ang layunin ko lamang ay matulungan ko kayo kung paano alagaan ng sarili. At ang mga medical advice ay sa doktor nyo po yun. At ang aking pinapayo, iwasan natin ang self-medication. Ano man sakit meron kayo, magpa-check up kayo sa doktor para hindi lumala ang sakit nyo. Ano po? Kaya tayo po may malaking pananagutan sa ating kalusugan. Lagi tayong magpa-check up at iwasan po ang pagbawalang bahala. Ano mang sakit na nararamdaman ninyo, magpa-check up tayo kagad. Nais ko pong ipakilala sa inyo ating aklat ng Healing Wonders of Diet, no? Healing Wonders of Diet. Ito pong Healing Wonders of Diet na ito, sabi nga, good health is impossible without food, no? Ang sabi nga po ni Hippocrates, father of medicine, your food is your medicine and your medicine is your food. Kaya ito pong aklat na sinulat po ni Maria Elena Godoy, at ganun din po ang isang author po nito ay si Blesenda Barona. Ang sabi po niya, ito ay guidebook on diet therapy. Naglaan sila ng impormasyon para unawain nating mabuti ang mga dietary management o tamang pagkain sa mga sakit nyo tulad ng diabetes, high blood, sakit sa puso, arthritis, sa mga tataba, gustong magpapayat, may rheuma at may goiter. So, anong tamang pagkain na dapat yung kainit? Meron ditong easy meal planning, suggested meal pattern, at saka mga vegetarian recipe na dito po sa aklat na ito. Mas maganda po, bumili kayo nito, 1,066 pesos kung ito'y bibili. Kumuha po kayo ng 1 kopya. Pwede nyo akong i-message sa ating Patnubay sa Kalusugan page sa Facebook. Sabihin yung pangalan nyo through LBC, madideliver po ang aklat na ito sa inyong tahanan. At tulad po isang dietetic principle, no? Isang dietetic principle, sabi po ng ating aklat ng Healing Wonders of Diet, sabi, ang isang dietetic principle for health, regularity in meal. Kailangan daw po, huwag tayong kakain ng huwag tayong, yung bang hindi regular. Minsan, kung kailan mo gustong kumain, doon ka kumain. Kailangan daw po ang ating tiyan ay mayus siya, no? Doon sa certain time ng pagkain niya. Importante po yung regular meal. Sabi niya para yung ma-prevent po yung malaking kagutuman. Kasi pag hindi regular ang meal mo, ay yung hunger pangs na tinatawag, malaking kagutuman, ito'y magiging dahilan ng sobrang kain mo. So, sobra yung kain mo. Kaya hihinang ang iyong metabolism nun. So, sabi importante, eat regular meal para maiwasan yung malaking kagutuman, at ang effect nito, pag gutom na gutom ka, wala kang pigil sa pagkain mo. Ito pa ang sabi, moderation naman. Kumain ka lamang ng yung kailangan mo. Avoid overeat, no? Yung masatisfied lang yung gutom mo, okay na. Kasi po pwede kang magkaroon ng gastric distress. Ang resulta nito,
yung palagi kang kumakain ng sobra, higit sa kailangan mo, tataba ka, at pwede kang magka-diabetes. At saka lagi kang may bloated ang tiyan, lagi kang kinakabagan, lumalaki yung tiyan mo dahil napupuno ka ng gases sa tiyan dahil sa sobrang kain mo. At saka sabi, para maiwasan yung sobrang kain, ugaliin mo, sabi po ng Healing Wonders of Diet, 30 minutes bago kayo kumain para maiwasan ng overeating, uminom kayo ng isang basong tubig na maligamgam. Ayon sa research, dahil yung tubig, ito yung nagpapabusog ang tubig. So, para maiwasan ng overeating, 30 minutes bago kumain, inom muna kayo ng isang basong tubig na maligamgam para huwag kayong kakain ng napakarami. Yan po ang kanyang payo. Tsaka isa pa, ilagay mo sa bibig mo yung yung konti lang. Huwag mo masyadong damihan yung subo. Baka ka mabulunan, baka ka magsuka. Yan, no, para matunawan ka kagad. Tsaka tunawin mo mabuti yung pagkain mo. Yung nguyain mo mabuti, no? Kasi alam mo, pagka konti lang pinasok mo sa bibig mo, ninuya mo ng matagal, yung ating ngipin, dudurugin yon, i-chop niyang pinong-pino kasama ng ating laway. Yung laway nandun para madali mo itong lunukin. Kasi maraming namamatay po sa nabulunan, di ba? Yung aksidente na yan. So, hindi ka mabilis kumain, dahan-dahan lang, maliit na subo lang, para madurog ka agad at para dumami yung saliva doon dahil ang saliva at pag maraming laway doon sa kinakain mo na nahahalo, nahuhugasan yung mga bakterya sa bibig mo at nanuneutralize yung acid dito sa bibig mo para maiwasan mo yung pagkasira ng ating ngipin. Yan po ang mga informasyon na hatid sa atin itong ating aklat ng Healing Wonders of Diet. Mas maganda po, 1,066 po ito kung ito ay bibili nyo. Ngayon ang ating topic, bakit namamanhid o sumasakit, namimintig ang mga paa? Ano po ba dahilan nito, no? Ang pamamanhid o pamimintig ay pwedeng naramdaman sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng kamay at paa. Kadalasan ang dahilan ng yung pananakit ng ating mga binti, masakit itong ilakad, maaaring mayroong naipit na nerve or ugat, kaya namanhid or namintig yan. Ang nerve ang nagbibigay pakiramdam sa ating katawan at kapag naipit ito, nararamdaman mong parang kang kinukuryente at parang may langgam naglalakad sa iyong mga binti o kamay. Pero kapag ginagalaw mo ang paa mo, babalik naman ang pagkaramdam pagkaraan ng ilang segundo. Ang posibleng dahilan po ng pagkaipit ng nerve, maaring yung pag-ubo mo o pagtayo mo ng matagal, lalo yung mga gwardiya matagal na nakatayo, no? Pwede ding naipit yung ugat o nerve sa paa o sa likod. Kung mahilig kang maglagay ng makapal na pitaka o wallet sa likuran ng bulsa ng pantalon mo, pag umupo ka, naiipit ang mga nerve sa puwet. Itong mga nerve sa puwet na ito yung natawag nating sciatic nerve. Ito'y nagdudulot ng pamamanhid sa paa pag meron kang naipit na nerve dito sa puwet. Ang tawag dito ay fat wallet syndrome. So, bawasan ang kapal ng pitaka o ilagay ang pitaka sa harapan ng bulsa. Huwag kang maglalagay ng pitaka sa likod. Pwedeng mag-cause ito ng pagkaipit ng sciatic nerve mo. Pag nakaupo ka, maglagay ka na ng wallet sa harapan mo. Noong pong November 1, pumunta kami doon sa kapatid ko, nadatnan ko yung manugang niya na hindi, nahirapan siya maglakad. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Nag-drive lang ako ng matagal, pagbaba ko ng sasakyan ko, hindi na ako makalakad, ang sakit, no? Inaalalayan lang kanya ng asawa, sige kako, humiga ka. Ang ginawa ko, sabi ko sa asawa niya, kuha ka ng yelo. Dinurog yung yelo, pagkatapos nilublob namin yung tuwalya doon sa yelo, tas piniga. Tas inilapat ko doon sa higaan, doon sa kahoy lang naman yun. So sabi ko, ilapat mo yung likod mo dito sa malamig na tuwalya. So pagka nawawala na yung lamig ng tuwalya, nilulublob na naman namin doon sa tubig na may yelo, malamig na lamig. Siguro may mga 3 hours siya doon.
After 3 hours, sabi, nakatulog siya dun sa lamig. Basta magtiyaga ka lang yan, 3 to 4 hours, nakahiga doon siya sa malamig na tuwalya. After that, nakalakad na siya, nawala na yung pain. Tapos, after 1 week, pumunta ako doon, tinatanong, ayun, nagtatrabaho na, nagme-mekaniko na. Sabi ko sa ate ko, naramdaman pa ba niya yung sakit niya sa likod? Ay, hindi, nawala na. So, pagka nagsisimula, pagka meron kayong naramdaman kaagad na masakit sa likod ninyo, tapos may kasamang pamimintig sa paa nyo, namamanhid, lalo na kung kayo, meron din po akong kaibigan na doktor, galing sa, matagal siya umupo sa inodoro. Pag tayo niya, halos gumapang na lang siya sa sobrang sakit. At tapos sabi, ito yung sciatic nerve, ito yung the longest nerve, dito sa puwit mo, lumalakad hanggang doon sa paa mo. Kaya ito po ay malaking tulong, itong, basta gawin mo lang, tulad yung anak ko, sabi niya, masakit daw kanyang likod. Tapos hindi rin siya makalakad. Ganun din ang ginawa ko. Ang ginawa ko lang, baka mabasa yung kutsyon nga niya. Ang ginawa ko, dinurog yung yelo. Pagka durog yung yelo, nilagay ko sa towel. Tapos binalot ko yung towel, may yelo doon. Tilagyan ko ng plastic. Tapos doon ko siya pinahiga para hindi mabasa yung kutsyon niya. Tapos nga, narilib daw na, kasi hindi siya makatulog, masakit ang likod. Pati paa, hindi makalakad. So, linagyan ko siya, nakatulog siya doon sa may yelo sa likod niya. So, nung umihi siya nung madaling araw, nakalakad siya, nawala daw yung kirot, kasi hindi siya makatulog nawala yung kirot ng likod at paa niya, doon sa linagay kong yelo, doon sa likod niya. Yan po yung kagandahan ng may kaalaman ka tungkol sa Healing Wonders of Water. Kaya sabi ko nga sa inyo, magkaroon kayo ng kopya ng Healing Wonders of Water. Marami kayong matututuhan kung paano ang tubig ay nakakapagpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. 750 pesos to. Kung bibili nyo to, pwede kayong pumunta sa ating opisina sa Lagman Building, o kaya pwede nyo i-order, i-deliver sa bahay ninyo. At LBC po natin, mapapasa inyo itong aklat na ito. Okay, so ngayon, isa pang dahilan kaya sumasakit yung likod, hindi makalakad, namamaling yung paa, meron pong tinatawag na intermittent claudication. Ano po ba itong intermittent claudication? Ito'y masakit. Pinupulikat ka at meron kang burning pain sa binti mo. Pag ikaw ay lumalakad, ay sumasakit. Pag nagpahinga ka, nawawala. Itong dahilan po ay sa poor circulation of the blood doon sa mga ugat, doon sa mga paa natin, yung mga arteries. Yung artery, dalawang klase ng ugat sa katawan, arteries at veins. Yung arteries, ito yung mga ugat na yung dalo yan ng dugo mula sa puso papunta sa sa paa away from the heart, yun ang mga artery. Yung mga dugo na paakyat sa puso, yun ang veins, no? So ngayon itong mga ugat na ito, due to poor circulation of the blood sa mga ugat sa binti, yun, namimintig ang paa niya, hindi naipit poor circulation of the blood. Ibig sabihin to, yung mga ugat sa paa niya, kumikipot. Yung nagsasupply ng dugo sa binti niya, yung mga ugat doon, kumikipot yon. Kaya yung mga matatanda, edad 70, 80, kaya pagka nasa aeroplano, tumayo kayo, ginagalaw-galaw lagi yung binti. Para sa ganon, yung mga binti ninyo ay hindi mag-constrict, no? Kasi nga po, pag ang supply ng dugo doon sa binti nyo ay nabawasan, malilimitahan yung supply ng oxygen sa leg muscle. Kaya pag nagkulang ng supply ng oxygen, ito ang sobrang sakit, pamimintig, pinupulikat ang mga binti mo. Yung intermittent claudication, ito yung temporarily, yung artery, kumikipot, nagkakaroon ka ng spasm, pinupulikat yung ugat sa binti, hindi yung muscle sa binti, ay yung mga ugat ang pinupulikat. Kaya pagka nagkaroon ka ng permanent artery narrowing, dahil sa atherosclerosis or complete closure ng mga artery sa binti, nagiging dahilan po ito ng sugat. Pag nasugat, hindi gumagaling, kaya ito ay pinuputol. Kaya ito ay, nakikita po, kami minsan ay nag-swimming kami doon sa Bataan. Yung may-ari nung swimming, yung resort, ang nag-entertain sa amin may-ari. Ngayon, putol ang paa. Sabi ko, diabetic po ba kayo? Kaya naputol ang paa. Hindi. Meron akong ugat na nagbara at hindi umiikot ang dugo.
So, ang ginawa ng doktor, pinutol na lang yung binti ko. Sabi niya ganon. Bakit ano po ba yung naninigarilyo po ba kayo? Oo, naninigarilyo ako. Ay, kaya po pala. Kasi yung nicotine sa sigarilyo, ito yung nagpapakipot ng mga ugat. So, stop smoking ha. Kaya mga naninigarilyo sa kasalukuyan, pag nakakaramdam na kayo ng pamumulikat ng mga binti, baka nagsisimula ng pulikati ng binti nyo para maiwasan maputulang kayo ng paa, iwasan mo ng manigarilyo. Tsaka iwasan mo rin yung magsuot ng mga very tight na sapatos. Lalo na po yung mga gwardiya, masyadong tight yung sapatos nila hanggang dito sa binti, di ba? Nakatali. Tsaka yung mga medyas na makikipot, iwasan nyo rin. Iwasan nyo yung makikipot na underwear, makikipot na pantalon, iwasan makikipot na palda, iwasan nyo po yan. Tsaka iwasan nyo na kayo ay kumain na masyadong matataba, masisebo, magrasa na pagkain, iwasan nyo po yon. Kapag meron po kayong intermittent claudication or peripheral artery disease, PAD, in short, PAD, peripheral artery disease, ito po yung sinasabi nating pangingipot ng ugat sa legs, nalilimitahan ng flow ng dugo doon. Ang dahilan kaya kumikipot at saka kaya kumikipot yon dahil nga sa nicotine at sa mga pagkain masisebo at sa sobrang katabaan mo. Iwasan nyo po yung sobrang taba. Kasi yung muscle ng binti natin, hindi makakuha ng enough blood and oxygen. Pagka walang enough blood and oxygen, ang nagiging dahilan po nito, lalapot ang dugo nyo. Pagka lumapot ang dugo, magsusugat yon, mangingitim. Kaya meron kayo nakikitang mga nangingitim ang mga binti, tapos nagsusugat. Dahil nga po sa hindi nakakatanggap ng dugo at saka supply ng oxygen, yung binti. Alam natin, ang binti, ang paa, malayo sa heart natin. Kaya para maiwasan natin ang sakit na to, don't smoke, huwag kang manigarilyo, at mag-exercise ka. Maglakad ka, walking exercise, at saka kontrolin mo yung pagtaas ng iyong cholesterol, pagtaas ng iyong itong triglycerides, At kontrolin mo yung blood sugar. Karamihan din na may ganitong problema, yung mga diabetic patient, Tsaka iwasan mong magkaroon ng injury sa paa mo, sa mga legs mo, at saka palaging mataas ang legs mo sa heart mo. Kaya pag nagpapahinga ka, itaas mo yung binti mo. Itaas mo siya. Mas mataas ang legs mo kaysa sa heart mo. Pag nakahiga ka sa kama, magpatong ka ng dalawang unan, dapat nakataas yung mga paa mo para yung dugo sa binti mo ay bumalik sa heart mo. Alam mo yung fish oil, yung omega-3 fatty acid, nagkaroon sila ng pag-aaral. Ayon sa statistics, nagkaroon ng reduction ang paglapot ng kanilang dugo sa mga pasyente, bumaba ang kanilang cholesterol sa mga pasyenteng merong PAD or peripheral artery disease. Tsaka uminom kayo ng tubig. Di ba lagi ko sinasabi na uminom kayo ng alkaline water mula sa ating Kangen machine. Itong alkaline water na to, warm water dapat. Inom ka 3 basong tubig pagkagising mo sa umaga. Yung tubig na yon, ito'y gumaganda yung sirkulasyon ng ating dugo. Naiwasan mo yung lapot ng ating dugo, gaganda ang ikot ng ating dugo, at napa-flush pag uminom ka ng hot water pagising mo sa umaga. Diba sabi ko, i-maintain mo yung 8 to 10 glasses of water. Basta umaga, wala pa laman ng tiyan mo, inom ka kagad ng 3 basong tubig na maligamgam. Para po yung maitaboy niya yung mga lason at mga fat deposit na nagsisirculate sa ating katawan. Kaya pag ang nagpapabara lang na sa circulation ng dugo, yung toxin yung dumi at saka taba at mga sebo. Kaya pag minom kayo ng hot water, pagising nyo sa umaga, wala pang laman ng tiyan, yung mga toxin, mga fat deposit na nagsisirculate sa katawan mo, nag-improve ang circulation ng dugo. Tsaka isa pa, di maligo ka ng warm water para yung mga ugat, mga arteries at veins mo mag-expand para magkaroon ng enough space pa sa daluyan ng iyong dugo. Yan po ay ayon sa UNC Healthcare, kaya sabi po ang hot water is good for circulation. Tsaka one thing, sabi nga, at least 30 minutes of vigorous exercise daily, nag-i-improve yung body's ability to move blood,
di ba ang sabi ko kanina, maglakad ka, mag-exercise ka. So, after that, no, yung bago ka mag-exercise, inom ka muna ng tubig. Napakahalaga ng tubig na maligamgam. Kasi yung exercise na sinasabi ko na yan, ay tumutulong para, yung walking exercise, para mag-expand yung mga ugat mo. No? Mag-expand yung mga ugat. Tapos, dahil uminom ka ng tubig, nawawala yung lapot ng dugo. Tumutulong ito para gumanda ang ikot ng iyong dugo sa buong katawan. Tsaka inuulit ko, alisin nyo po yung sigarilyo. Tsaka yung massage, pagkatapos yung maligo, ipamassage yung mga binti ninyo. O kaya bago kayo matulog sa gabi, maglagay muna kayo ng lavender oil. Lagay mo sa palad mo, tapos painitin na ganon. Haplusin po, tandaan nyo po, ang masahe ay laging papunta sa heart. Pindot-pindutin ang gitna ng talampakan, massage mo yung buong paa mo, buong legs mo, basta ang hagod, papunta lahat sa taas. Hagurin yan, ano, yung haplos, no? Hagurin mo para yung mga stagnant blood dun sa lower extremities, ito'y bumalik sa ating heart, no? Kaya pagka barado yan, kapag malalaman mong masakit ang paa mo, may nagbabarang ugat. So, nakakatulong po yung pagmamasahe, maligo ka muna ng maligamgam na tubig, o kaya kung ay maligo, ihugasan mo yung paa mo ng hot water, gadgarin mo siya ng lufa, yung para bumuka yung mga ugat mo, tapos ipamassage mo, maglagay ka ng lavender oil sa kamay, tapos buong kamay, tapos haplusin mo ng pataas, yung mga binti, paakyat doon sa heart mo, no? Importante yan. Kaya nga po, ulit ko, yung peripheral artery disease, eto po yung mga merong nag-build up na cholesterol and fatty substances, nagbara doon sa blood vessel mo. Hindi lang po natin kinatatakutan yung baradong ugat sa heart, baradong ugat sa brain, yung ano din po, pag nagbara yung ugat sa legs mo, kaya nagkukos ng pain, ng mga pulikat ng mga legs, dahil nga po, ang mga ugat nyo, ang mga muscle nyo sa binti, hindi makatanggap ng enough blood and oxygen. Kaya nga po, para ma-improve ang circulation ng mga ugat, na sabi ko ay yun na nga, inom ka ng hot water, maglakad ka, yung walking exercise, yung ito po ay nag-improve, mga 20 to 30 minutes na brisk walking, ito yung nag-improve ang circulation, yung mga panginipot ng ugat sa mga binti natin ay bumubuka at gumaganda ang circulation ng dugo. Pero syempre, bago kayo mag-exercise, tanungin nyo muna yung doktor po ninyo. Diba sabi ko, ano man sakit meron kayo, magpa-check up muna kayo. Tsaka yung step sa pag-exercise, warm up muna. Stretch mo muna yung muscle mo sa bintay, yung kita mo, warm up, stretch mo muna for 10 to 15 seconds, no? Hagod-hagurin mo, massage mo, tsaka makainom ka na ng tubig, tapos mag-start ka na ng maglakad. Lakad ka ng 5 minutes, and then after 5 minutes, pag nakaramdam ka ng pain, ipahinga mo, tapos hagurin mo, i-massage mo na naman pataas, galaw-galawin mo. And then, pagkatapos mo wala ka nararamdaman na pain, maglakad ka ulit ng 5 minutes. So, repeat mo tong routine na to, in a total of 35 minutes, ito, makikita mo, ang marirelax, ang cool down nito, 5 minutes na mag-cool down, stress mo ulit yung mga muscle mo sa binte at muscle mo sa hita, tapos massage mo siya. Gawin mo to, itong exercise na to, inom ng tubig na mainit, massage, exercise, makakatulong para gumanda yung daloy ng dugo sa mga binti nyo. Kasi pag pinabayaan mo, baka maputula ka ng paa, kaya meron kayo nakikitang nangingitim ang mga paa, tapos nagsusugat. Yun po ang halimbawa ng peripheral artery disease. Kaya kung iniisip nyo na meron kayong peripheral artery disease, ito yung vascular problem, ay ito po ay inyong isang guni sa inyong doktor. Inulit ko, iwasan na mahigpit na damit, mahigpit na medyas, hugasan mo yung kapaan mo ng warm water before going to bed, tsaka po pag may araw, ibilad mo yung binti mo sa init ng araw. Kasi dito sa top layer ng ating balat, na nagre-react po yung sunlight, meron pong nitric oxide. Merong nitric oxide dito sa top layer ng ating balat. So, yung nitric oxide sa taas ng ating balat plus sunlight na to,
ang mga blood vessel mo ay bubuka dahil yung oxide mula sa ating skin ay itutulak nila yung dugo sa buong ating katawan. Kaya magkakaroon po kayo ng good circulation of the blood. Okay? Ugaliin po ninyong pwede nyo akong puntahan Thursday, tomorrow, 2 to 4 ng hapon sa Lagman Building. Kung nais nyo akong makita, makausap ng personal, isangguni yung health problem ninyo, kung ano nararapat na alternative medicine, kung anong mga herbal medicine, kung anong water therapy na bagay po sa inyo, pumunta po kayo tomorrow. Makita nyo, personal 2 to 5. Ang madali lang pong pumunta sa Lagman Building. Sakay kayo ng LRT. Pagbaba kayo ng Blumentritt LRT Station. Pagbaba nyo ng LRT Station, may makikita kayo sa kanto, Lagman Building yon, malaking karatula. May 7-Eleven sa baba. Akyat kayo sa 3rd floor, room 315. Puntahan nyo ako tomorrow. Every Thursday po, no? Is a date every Thursday. Yung gustong makakita sa akin ng personal, gusto nyo akong makausap ng personal, isangguni ang health problem nyo. Every Thursday po, 2 to 4, or kasi may appointment lang ako tomorrow, kaya alas 2 ako darating. Pero wala akong appointment, alauna nandun na ako. Pero 2 o'clock po, 4 o'clock, puntahan nyo ako tomorrow sa Lagman Building para magkakita tayo. Kaya ugaling nyo po laging makinig sa akin sa radyo, 7:30 to 8, Monday up to Friday, dito sa DWBL, 1242 kHz. Sa mga Facebook viewers natin, 7:30 to 8, abangan nyo po ako at mapapanood nyo ako ng live sa ating program sa Patnubay sa Kalusugan. Lagi nyo pong i-like, i-share para makinabang yung mga kaibigan po niyo. Hanapin nyo po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo, subscribe kayo para mapanood nyo lahat yung series ng aking lecture. Meron po akong paaralan, Patnubay Academy sa San Juan, Noveleta, Cavite. Kaya kayong mga taga-Kawit, Noveleta, Rosario, Cavite City, pwede nyo pong enrollan yung mga anak. Nag-offer kami ng kinder hanggang grade 10 dyan sa eskwelahan natin na yan. Bukod sa kanilang academic knowledge, ay matutuhan sila ng mabuting kalusugan. Kaya kayo po ay aming nanyahan na mag-enroll ang inyong anak sa aming eskwelahan sa Patnubay Academy. So, ngayon naman po sa Patnubay sa Kalusugan sa Lagman Building, Thursday po, 2 to 4, puntahan nyo ako dyan every Thursday para makita nyo ako ng personal. Okay, ating food for thoughts, Romans 15:13. Ano po ang sinasabi ng Romans 15:13? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Puspusan nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba, ang solusyon sa problema ay pag-asa, hope. Alam mo, maraming mga Pilipino, ang tawag sa ating mga happy people, ang pinakamasayang taong nabubuhay sa mundo yung mga Pilipino. Alam mo anong dahilan? Meron tayong kasabihan. At ito lagi natin sinasabi, habang buhay ang tao ay may pag-asa. Di ba lagi natin sinasabi yon? Hanggang may pag-asa ang tao, ay habang buhay ay may pag-asa ka. Habang humihinga ka, may pag-asa ka. It's not the end of the world, no? Kaya nga po sabi sa Psalms 42 verse 5, My soul, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Bakit ka nalulumo? Bakit ka nagdaramdam o kaluluwa ko? Sa Diyos ako ay may tiwala. Siyang aking aasahan, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Kaya kapag meron tayong mga hopeless case sa buhay natin, lagi nating ulit-ulitin ang salitang ito. Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Ano? Ako, sabi niya, bakit ako nalulungkot? Bakit ako downhearted? Bakit ako downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Sabi, ilagay mo ang iyong tiwala sa Diyos. Siyang aking aasahan, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Instead of worry, trust Him. Magtiwala ka. Kaya po sabi sa Psalms 89 verse 1, aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat
sa lahat ng saling lahi. Alam mo, ang kaunti lamang ang bilang na nagsisuicide sa Pilipinas dahil sa Pag-asa. Alam nyo, ang Korea, ang among 26.3 na kanilang yung sa 100 na tao, 100,000 na tao, 26.3% ang nagsisuicide, nagpapakamatay. Pinaka-largest population sa buong mundo. Pangalawa ang mga Korean country ang nagpakamatay. Pero ang sabi po sa kanilang 2011 census, ang Lithuania, ang highest suicide rate among the countries which we have data, 28.6 suicide death for 100,000 people. Alam niyo kung sino itong mga Lithuania na ito? Ito daw po yung mga Christian. Alam mo bakit? Kaya lang, they belong to Catholic Church. Sila po ay, itong mga Lithuania na to, galing sila sa Western Europe, sa Belgium, Netherlands, France, Great Britain, Ireland, Spain, and Portugal. Hindi kasama Pilipino kasi kahit na dahil nga mga Pilipino, tayo masayahin, dahil meron tayong hope in the Lord, no? Kaya sabi ko nga, ang mga ibang bansa, wala silang outlet, pero tayo ay masasayang mga tao dahil meron tayong pag-asa, meron tayong hope sa Panginoon, etong bumubuhay sa atin. No miracle drug can cure worry except faith and trust in God. Magandang umaga po, ako si Ma'am Rose na nagpapaalam. Nawa pong pagpapala at nubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon. Magandang umaga po sa inyo lahat.